30 days ago, nagbuo ako ng functioning beach ecosystem sa kwarto ko. Sa buong buwan, ang mga halaman at hayop na to ay namuhay sa mapanganib na lugar. Nag-simulate din ako ng mga sakuna para makita kung paano sila mabubuhay. Nag-umpisa ito sa isang disyerto at nag-transform siya sa isang makulay na beach. Para maunawaan, kailangan nating bumalik sa day 1 kung saan ako kumuha ng mga materyales at halaman. Inumpisahan ko to sa paglalagay ng buhangin at nagdagdag ako ng tubig alat. Malabo ang tubig noong umpisa, ngunit luminaw din ito pagkatapos ng ilang oras. Makalipas ang ilang oras ay natunaw din ang asin at handa na siya sa mga bato at seaweeds. Para sa baybayin, nagdagdag ako ng kahoy, kabibe at lumot para magmukhang tabing dagat. Buo na ang pundasyon. Para magkabuhay ay magdadagdag na tayo ng pinakaunang nilalang. Mukha lang siyang shell, pero sa totoo, ito'y para sa kanyang kaligtasan mula sa mga predators. Pagtapos magmasid at masigurong walang kalaban, ay lumabas na siya at ipinakita ang kanyang sarili. Isa siyang hermit crab. Dali-dali siyang umakyat at sumandal sa pader para tignan kung may predator. Sa totoo lang, ang hermit crab ay sociable. Para mas maging komportable siya, ay nagdagdag ako ng kaibigan niya. Medyo nahiya pa nga siya sa umpisa, pero di nagtagal ay nagpakita na din siya. Mukhang okay naman ang lahat, so naisip kong hayaan muna sila ng ilang araw. Sa day 4, ay mapayapa pa din ang mga hermit crabs at nakahanap na sila ng pwesto nila sa likod ng kahoy. Sa ilalim naman ng dagat ay may namumuo na ding life form. Hindi lang mga halaman ang meron doon. Earlier that day, nagdagdag ako ng isa pang nilalang. Dalawang watchman goby fish ang lumalangoy-langoy sa parte ng dagat na yon. Pero hindi lang ito mga regular na isda. Kaya nilang sumubo ng buhangin, ihiwalay ang pagkain nila, at ibuga ang buhangin. Itong isdang ito ay bumuo ng kanyang lungga sa ilalim ng bato gamit ang kanyang bibig. Galing, di ba? Di lang siya nag-enjoy sa pagkain niya, pero malaki ang ginagampanan niya sa paglilinis ng buhangin sa dagat at maging self-sustaining ang ecosystem. Hinayaan ko lang sila ng ilang araw, pero may napansin ako ng day 9. Ayos naman ang mga halaman at hayop, pero sa sulok-sulok ng tangke ay nakakakita na ako ng mga early signs ng algae. Though, di sila ganoon kadami, naisip kong baka makasama ito sa tubig pag binabayaan ko lang. Pwede ko naman siyang linisin, pero boring yun. So, nag-isip ako ng ibang plano. Bumili ako ng 5 Astrea snails na may magagandang shells. Pinakawalan ko sila sa dagat. Mahilig ang mga ito sa algae at kaya nilang linisin ang tangke. Pero may isang problema ako sa kanila, ang kanilang kabagalan. So, para tulungan sila, nagdagdag din ako ng isang hayop na kumakain din ng algae. Sila ay ang marine hermit crabs. Alam ko iniisip mo, di ba may ganyan na tayo? Well, iba ito sa mga hermit crabs na nakita natin kanina. Di hamak din na mas maliliit sila. At sa ilalim ng tubig sila namumuhay. Kumakain din sila ng algae. Yung mga hermit crab naman kanina ay sa lupa namumuhay. Lumot at pellets ang kanilang kinakain. Itong mga marine hermit crabs ay maglilinis ng mga sulok na hindi kayang abutin ng mga suso. At mas mabilis sila. Well, siguro hindi ganoon kabilis. Day 14. Gumaganda na ang ecosystem dahil sa iba't ibang life forms. Pero, nagkaproblema na naman ako. Ang lumot na magiging gubat sana ay masyadong mabilis ang naging paglaki at pagdami. Since hindi pa ganoon kadami ang land creatures, naisipan kong magdagdag ng something na makatutulong sa lumot problems ko. Rickets. Pinili ko sila dahil mahilig silang kumain ng lumot at hindi nila gagambalain ng sea creatures. Naglagay ako sa may magubat na lugar at agad nilang nilantakan ang lumot. Kaso,
may isang naligaw at napunta sa baybayin kung nasaan ang mga hermit crabs. Mostly peaceful ang hermit crabs. Ngunit pag nakaramdam sila ng panganib ay ginagamit nila ang matatalas nilang sipit. Palapit ng palapit ang cricket hanggang sa napansin na siya ng hermit crab. At lumapit pa nga lalo ang hermit crab. Tinapik niya ang cricket. Mukhang di siya na-threatened. Kaya hinayaan niya na lamang ito. Muntik na. Bumalik ka na lang kasi sa pagkain ng lumot. Ilang araw din ang lumipas. Ngayon, gusto ko mag-simulate ng kalamidad para makita ang kanilang reaksyon. So, pinatay ko ang ilaw at nagpaulan ako. Nagpulasan ng mga hermit crabs at nagtago agad. Kahit nakasagabal, ay importante para sa kanila ang ulan dahil pagtagal ay masyadong nagiging maalat ang tubig. Ang ulan ang magbabalanse ng level ng alat. Since may bagyo, dapat ding may malalaking alon. So, para gawin yun, naglagay ako ng water pump sa dulo ng dagat. Umaanod na ang tubig at nagtago na nga ang mga isda sa ilalim ng bato. Ang mga hermit crabs sa loob ng shell ay nagpaikot-ikot. Ang mga suso naman ay kumapit sa pader para makaligtas. Di nagtagal ay tinanggal ko na ang water pump at binuksan ang ilaw. Sa wakas, tapos na ang bagyo. Day 22 na ng ating beach simulation at nalalapit na tayo sa day 30. Bago tayo magtapos, gusto kong masiguro na self-sustainable ang ecosystem. Marami na tayong nadagdag tulad ng gobies, naglilinis ng buhangin, hermit crabs at crickets na kumakain ng lumot, suso na kumakain ng algae at iba pa. Ngunit may isa pa tayong kulang, creature na kumakain ng dead organisms at organic waste na maaaring maglaso ng tubig. Para masolusyonan yan, nagdagdag tayo ng camel shrimp. Ito na marahil ang pinakaastig na idadagdag natin. Tignan mo, komportableng nagpaikot-ikot ang hipon sa kanyang bagong bahay. Nagkasalubong pa nga sila ng isa sa mga hermit crabs. Parang natakot ang crab at nagtago sa shell niya. Ngunit, mukhang nagkasundo din naman sila. Naghari-harian agad ang hipon at lahat ng makakita sa kanya ay umiiwas. Di nagtagal ay nakahanap din siya ng kanyang sariling lugar. Day 29 na, pero di pa tayo tapos. Ngayon ay idadagdag na natin ang huling life form na gusto kong ilagay. Para lumuwag, ay inalis ko itong piraso ng seaweed at pinalitan ng magandang piraso ng coral. Well, okay, di siya ganun kaganda ngayon, pero mabubuhay din siya after ilang days. Hindi lang bato ang coral, dahil tahanan ito ng madaming maliliit na polyps. Naglalabas ng calcium carbonate ang polyps na makatutulong sa coral. Kailangan ko lang iwan dito ang coral ng ilang araw hanggang mabuhay siya. Sa day 30, patuloy na nabuhay ng mapayapa ang hermit crabs, gobies, snails, marine crabs, crickets, shrimp, at halaman. Parte sila ng self-sustainable ecosystem. Salamat sa panonood. Ito pa lang ang aking pangalawang video sa YouTube. Sana ay mag-subscribe ka para malaman ko kung gusto mo ang mga ganitong videos. At kung may mga gusto kong makita, ay i-comment mo lang. Click mo na din ang mga video sa screen para sa iba ko pang mga videos.